Yan, and also sa lahat ng ating mga palangga na nagtatanong patungkol sa book sa Japan. Okay, Kingmaker, ayan po, dyan lang kayo mag-email yung hindi pa nakaka-purchase nito dahil hindi nyo pa alam kung saan bibili. So Japan, please email to Kingmaker Tokyo Japan at Gmail. And syempre sa Canada naman, magantay lang po kayo, sasagutin natin yung isa't isang yung mga email kasi kararating pa lang ng ating supplies sa Canada and also in Europe. Paki-screenshot na lang ang mga email natin dyan. Ayan ang Canada, Kingmaker Vancouver and proton.me, and also Europe, sa Europe, Kingmaker Europe at proton.me. Okay, go ka na. Ayun. So actually, hi Raymi. Ayan si Raymi. Andyan ang ating palangga. Tingnan natin. May first honor kanina. Okay, si Maisog tsaka si Stella Camacho, first honor daw silang dalawa. It's a tie. Si Verana Live Studio. Okay, dok. Ayan, ang daming mga palangga. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Okay. Ayun, so kagabi hindi tayo nakapag-vlog patungkol sa politika kasi nabisi tayo sa ating sa ating live selling. Mas napagod ako doon sa pakikipagbalyahan ng mga bagay. Kaya naman talagang ngayon ay refresh na tayo or rejuvenated. Kaya follow nyo na rin yan. Pagsamantalahan na natin ang ating panahon. Okay. Random Stop Los Angeles on Facebook. Okay, go na. So, actually, napanood ko yung hearing kung saan ay ginalatan ng Juhay. Ginalatan ng Juhay ni Inday Sara sa budget hearing etong si Ontiveros. Okay, isa-isahin natin yan. So, pinanood ko bago tayo mag-vlog para mas scrutinize natin. Pero alam mo, dun sa press conference ni Inday kung saan syempre in-interview siya ng mga press people na grabe yung kanyang revelation. Alam mo, dun mo mararamdaman na itong mga Duterteng ito, grabe yung kanilang yung bond, yung trato nila sa isang kaibigan o trato nila sa kanilang mga sinusuportahan. Kasi dun sa press con, mga kababayan, nalaman lalo natin, alam natin na talagang lumapit ang mga bangag, di ba? Ang mga Marcos, si Amy Marcos at saka si Kuting para humingi ng suporta sa mga Duterte, particularly na dito kay Inday Sara, na wala naman talagang kaplano-plano na tumakbo sa national. Dahil sabi nga niya, ang pangarap niya ay maging 3-term mayor. So doon sa kanyang press conference, mga palangga, ay talagang ipinakita niya na napakawalang utang na loob nito mga bangag na ito. Lalong-lalo na itong si Bangag Jr. na dahil nga wala siyang plano-planong pumunta, tumakbo, etong si Amy at saka si Bangag na kapatid niya na hanggang ngayon hindi pa rin ginagawa ni Amy Marcos ang tama, dahil siya daw yung Marcos na tama, 'di ba? Although sabi ni Inday ay binanggit din niya sa press conference na magkaibigan pa rin sila ni Amy. Pero dito ko nakita kasi si Inday hindi masyado yan yung kumbaga pag bumitaw siya ng mga salita or punchline, tagos hanggang kipay-labo ng mga bangag, di ba? So talagang tagos sa buto. Kumbaga, iindahin mo. So imagine niyo mga kababayan kung gaano ka-traidor ang pamilyang Bangag na pinuntahan nila ang nananahimik na mayor dahil syempre alam nila presidente si Pangulong Duterte, humingi sila ng suporta dahil sinasabi mismo ng ni Amy at saka ni Bangag Jr. na hindi daw sila mananalo kung hindi sasama si Inday Sara sa kanila. 'Di ba? Dahil may usap-usapan na tatakbo nga si Inday dati, 'di ba? May mga ganon. Pero doon natin narinig na wala talagang interest itong si Inday Sara na tumakbo sa national. It just so happened na sinasabi niya na kapag siya ay hindi tumakbo, baka ma-pornada yung mga projects, okay, all over the Philippines. At dahil siyempre yung kabila, alam naman yung history ng mga yan,
kung ano yung mga ginawa nila in the past sa gobyerno. Pero dahil nga ang focus ni Inday, it's not for herself, kundi para yung continuity na sinasabi at unity. Okay? Pero tignan nyo kung ano nangyari, di ba? Ang nangyari is bangangagti. Uni bangag, okay? So walang unity talaga, kundi mga, unity para sa bangabangag. So, kumbaga binudol talaga siya. At narinig niyo natin mismo na sila talaga ang nagpunta sa Davao para kumbinsihin si Inday Sara, at ngayon anong ginagawa nila? Sinong nila ito? Ang nasa likod dito ang Judas, ang ahas, ang bangag, ang tsoktsakkera. Okay? Ang pambansang smuggler, pambansang kidnapper. Okay? Na si Satanas. Okay? Dahil yung hinayupak na girl na na yan, na hindi man girl lalo, hinayupak na Satanas na yan, mga palangga. Dahil sabi ko nga, yan ang promotor sa lahat ng problema sa Pilipinas, lalo na yung pinag-uusapan dyan sa Pogo. Okay? Diba, I promised you na ilalabas natin yung picture. Ilalabas ko po yun. Pero kasi nga, hindi pa buo yung characters kasi hindi ko pa alam yung, I'm still researching na mabuo yung pangalan doon sa picture para pag nilabas natin may mga label na. Pero papasaan ba't maybe later or tomorrow, you'll never know, pag nakakuha na tayo ng feedback ng mga pangalan ng mga Judas doon sa picture. Okay? Na kung saan ang picture na yon ay nagpapatunay na itong si Satanas at si Bangag ay talagang sila ay nakipag-meeting at binigyan sila ng multi-million, to be exact, 750 million pesos galing sa Pogo owner. Alright? Sa Pogo owner, tsaka natin pangalanan yung, yung mga pangalan nila pag talagang na-verify na natin. So 750 million during the campaign. So yan ang katotohanan, pero ang ginagawa ngayon ng mga bangag na ito, dyan sa Senado, dyan sa Kongreso, lalo na sa Senado, ay idinidiin, di ba, ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte, katulad ni Harry Roque, na kung saan yun ang gusto nilang tahakin na landas ng mga bangag dahil nga kino-cover up nila, mga kababayan, yung issue. Okay? Tungkol dito sa authenticated, nating pinakita na si Bangag ay authenticated bangag. Okay? So, gusto nilang pagtakpan yan at ilis nila yung issue sa mga Duterte. Nakita nyo naman, di ba, yung hinugot nilang preso. Di ba? Hinugot nilang preso na labag sa batas pala yan, na hindi ka pwedeng magdukot ng preso, gagawin mong eyewitness na hindi naman eyewitness, di ba? Or star witness, bibigyan mo pa ng proteksyon at ito ay convicted na at may panghabang buhay na hatol na walang basbat o walang order ng Supreme Court. So, talagang nilabag na ng mga walang hiyang ito, ng mga bangag, na wala na talaga silang pagre-respeto sa human rights at sa batas ng ating ng konstitusyon at ng batas. So again, balikan natin yung sinasabi ko kay Inday Sara na talagang grabe yung ginagawa ng mga bangag para gipitin at sindakin itong mga Duterte dito sa ICC issue na ito. Nabanggit din ni Inday yon na mayroon naman siya mga lawyers na kung saan kinoconsult niya at nabanggit nga niya na iba-iba yung approach nila ni Pangulong Duterte kung paano harapin yung ginagawa na pangbabangag, panghaharas, political harassment. Dahil threat nga ang mga Duterte dito sa mga bangag na yon kasi nga, syempre kapag natsugi si bangag, malay mo ma-overdose siya sa kasisingot niya ng pulburon, walang ibang successor kundi si Inday Sara. So kaya naman ngayon talagang sinisira yung mga Duterte dahil nga napakalaking threat ang mga Duterte dahil alam nila na super powerful pa rin ang suporta ng mga tao dito sa mga Duterte na to dahil nga sa pinakitang achievements yung time ni Pangulong Duterte pagdating dito sa war on pulburon na ayaw i-continue ng mga bangag kasi sila mismo ay mga bangag. Sila mismo ay mga pusher, sila mismo ay user, sila mismo ay mga manufacturers. Okay? So I hope napanood niyo yung ating vlog with Cathy Binag and Sas na, like 45.5%
or maybe more than that, na ang mga gabinete ayon sa ayon sa guessing game ay mga bangag o kung hindi addictus benedictus ay pinoprotektahan ang mga nagmamanufacture ng pulburon. Now, etong si bangag, dapat na talagang lumayas siya dyan, di ba? Dapat siya ay buhatin na. Dahil unang-una ayaw niyang magpa-pulburon test. Okay? Oh, by the way, bago ko pala makalimutan. Okay? Bago ko makalimutan, dapat ito pala yung title natin. Okay, ito pala yung gagawin nila. Kinakausap, ayon sa aking source. Ito, baka hindi pa narinig ni Inday at ng taong bayan. Ayon sa aking source kanina, na nag-message sa akin, kinukumbinsi ng grupo ni Bangag na yung mga doktor na kunwari mag-open sila ng live o open for public na pulburon test o hair follicle, pulburonic test. I will call that hair follicle pulburonic test. So, meron silang kinakausap na pampublikong hospital para mag-connibes. Okay? Connibes nila yung mga doktor na kapag nagkaroon ng, ang tawag dito, nagkaroon ng testing sa pulburonic test, ay magiging negative siya. Sulat ko itong nasa thought ko, baka makalimutan ko to. Okay, kasi we'll talk about that later. Okay, so kinukumbinsi ng pamunuan ng mga bangag na makipagsabuatan ang mga doktor. Okay? Dahil daw ipapakita nila sa taong bayan na si Marcos Jr. ay negative. Kaso lang, wala pa sila so far, habang nag-uusap tayo, wala pa silang nakukumbinsi mga kababayan na doktor o na mga doktor. Kasi ayaw i-risk, okay, ng mga doktor yung kanilang profession para mag-sign ng negative result kay Bangag Jr. na open sa public kasi nga ayaw nga nilang masira yung kanilang profession. Pero sabi ko nga, baka pag binayaran niya, unless siguro binayaran niya ng 2 billion para matanggal man ang license, di ba? Nitong doktor na ito dahil nag-take ng oath yan, gagawin yung tama, accurate report and everything, test, So, hindi pa nila makumbi-kumbinsi yung mga doktor. So, they are eyeing right now public hospital and ayon sa aking source, St. Luke's kung saan dun siya nagpa-test. Di ba, dun sa noong 2021 na kanyang pulburon test, which is urinary, what do you call it, yung test kit, ay questionable na yung pag-gather ng specimen at yung timeline o time ng pagkuha ng sample at ang result, like more than 2 minutes lang. 2 minutes or 45 seconds yata. So ngayon, eto mga palangga, breaking news to. I don't know kung may nag-report na, baka na-report na rin ng ibang ng ating source. So ito yung gagawin nila. They will accept the challenge. Okay? Spokes okay, if you're listening. So, ito po yung gagawin. They will accept daw the challenge, pero pakuntsaba lahat ng mga doktor na nandoon. So, syempre, di ba, pag inano natin yan, tawag dito, pag syempre, kuntsaba na yan, pati mga cameraman, di ba? Kapag doon sa actual na, o ganyan. So, ngayon, sabihin nyo, negative, di ba? Pagdating doon sa hair follicle test, o baka mamaya magicin nila, pwede nga nilang I'm just, iniisip ko lang ngayon, baka magtanim na sila ng buhok ng dyan buhok ng mannequin. Siyempre wala kang makikita doon, di ba? Or buhok o synthetic hair, di ba? Possible na ganon. O sige, lagyan natin yun dyan, tapos kunin natin yung buhok ng manika, di ba? Yung pala, wala kang makikita kasi nga hindi naman siya real hair. O di ba? Kasi, I think how many inch? I don't know, hindi ko sure kung ilang inch. But anyway, baka gaganon yung buhok ni Bangag para sabihin lang, oh, this is negative result. So see that, now pinangungunahan na natin kung bakit, mga palangga, kung bakit reliable ang ating mga sources or ating mga puting ahas. Dito sa budget hearing, see, inano ni Ontiveros yung patungkol sa books na pinurchase daw ng Office of the Vice President
na 10 million. But later, pupunta tayo dyan. So pag-usapan natin tutukan natin itong fake, magiging peke, show, dramatization, play o pelikulang pulboronic testing na kukontsabahin ang mga doktor. Sabi ko nga sa inyo, kung ito'y babayaran ng bilyon na para kahit matanggal sila sa pagiging doktor nila, they can live happily ever after, di ba? So, pwede talagang tanggapin. Alam naman natin sa Pilipinas na talagang siguro hindi naman marami, di ba? Kasi, if you will say na maraming mga bayarang doktor, ibig sabihin nun, majority ng mga doktor. But I still respect to these professionals like doctors, medtechs, nurses, some of them are my friends and my classmates, na they're doing their job na para talaga gawin yung tama. Pero ito, kausapin ko ngayon, kayo mga doktor, dahil alam ko na ang gagawin. Ayon nga sa aming source na kayo ay babayaran at kukontsabahin ni Bangag Jr., mahiya kayo sa inyong sinumpaan, mahiya kayo sa Diyos, mahiya kayo sa inyong mga anak, sa inyong mga magulang na nagpaaral sa inyo para maging magaling na doktor. Hindi para magaling magdistrongkar o mameke ng result. Imagine mo, peke na nga ang diploma ni Bangag Jr. Okay? Peke pa ang kanyang hair follicle test. O peke na ngayong nakaraan eh. Questionable nga. Nakita nyo naman doon sa hearing, doon sa PIDEA leaks na hindi na nga piniga ng mga jutang ginemis na mga senador doon yung doktor, na tinanong nila, not really tinanong, na supposedly, di ba, na ipaliwanag, bakit 2 minutes lang and 45 seconds? More than 2 minutes, right? More than 2 minutes. So anyway, kasi doon pa lang nakita natin sa PIDEA leaks na takot yung doktor na yon or na kontsaba na, nasasabihin na, well, definitely na kontsaba na yung mga jutang julul na mga doon, senador, na huwag nyo nang pigain yan si St. Luke's doctor. Kasi naareglo na yan. At pag ginanon nyo yan, yari kayo sa amin. Siguro yun yung usapan ni Satanas at yung mga tiwali o mga taksil na mga na mga senador na kasama nga sa pulboronic list yun eh. Okay? Alam nyo ba yung isang senador doon? No, hindi isa lang. Isa, dalawa, tatlo. Doon sa Committee on Public Order, 'di ba? Na Dangerous Drugs and Public Order. So based sa aming pag-uusap namin ni Kathy at ni Sas ay tatlo sa questionableng pulboronic yung mga senador na yon. Kaya nga takot na takot sila dito sa hair follicle test na ito eh. You know what? Kung ikaw ay malinis ang iyong dugo, 'di ba? Malinis ang iyong hibla ng buhok, wala kang dapat ikakatakot sa hair follicle test. Kung ako ginaganito na taong gobyerno, jutang ginemis, halina kayo, paghilain ko pa kayo lahat dyan eh. O, i-declare ko pa yan. National Hair Follicle Test Day. Lahat. Diba? I will lead by example. Lahat, hilain ko mga buhok. Kahit kalbo, hilain ko. Diba? Kasi para nga maikapakita sa taong bayan. Pero nga, hindi nga nila gagawin. Kasi nga ito nga kukontsabahin o kinukontsaba na ng bangag na gobyerno ang isang public hospital para umayon sa kanila at sinungaling sa inyo taong bayan yung dodoktorin nila. Doktor na nga kayo, dodoktorin nyo pa rin, di ba? Yung hair follicle test. So, allegedly, these hospitals, 2 hospitals, public, hindi lang pinangalanan. Tingnan natin, baka pinangalanan na. But yung isa at yung St. Luke's daw. Pero mukhang ayaw kasi ayaw nilang masira yung kanilang reputation. Here we go. Ito. Actually, may message pala. Okay. Last Friday, sabi niya ganun. Okay. Hi, Miss Maharlika. Last Friday, okay, ayon to sa ating source, matagal nang pinaplano ng bangag na gobyernong ito na magpalabas o mag-conduct ng pulburon test kay Bangag. Okay? So, pinagpipilian nila yung isang government hospital or yung St. Luke's. Kung sino po ang aayon sa kanilang doktorin ang result. Okay? Ang sabi nito, okay? Ang problema,
maraming takot na doktor sa private sectors, okay? Okay. Private sectors, sabi niya, ang sumusugal ng kanilang reputations and license nila. Okay? So sa public hospital naman ay maraming ayaw mag-commit, Miss Maharlika. Kasi, okay, mukhang kulang daw sila sa equipment. Okay? At ayaw nilang ma-subject dito sa plano ng, okay, ng bangag na gobyerno na kontrabahin sila dahil takot silang matanggalan ng lisensya. Okay? Although, sabi niya, may tentative na plano, okay, yung hair follicle pulburon test. Okay? Kasi napaka-komplikado talaga yung kanilang plano na sabwatin ang mga doktor. Mas mahirap mapeke. Okay? At, sabi niya to, at walang experts kapag walang expert na doktor. Hindi ko maintindihan. Pero sabi niya, okay, pero ayon sa ating source A1 ito, ma'am, okay, wag daw po kayong mabibiglang mga taong bayan. Pero now, dapat ipaalam niya sa tao yung script, okay, na darating sa kanilang show na gagawin. Alright? Surprise test daw po yung palalabasin nila at last minute daw, then magtatawag sila ng mainstream media to cover it. Now we know. Alam na natin itong plano nila. Okay? Sa mga kapapasok lang, so kukontsabahin ang whichever government or St. Luke's according to our source. Then, kunyari, last minute eklabush, surprise, ito na si Kuting, diba? Tapos yung pala, hindi naman talaga surprise dahil nakatimbre na sa mainstream media na i-cover. Sabi ko nga kanina, baka yung tatanggalin na hair strand ay hair ng mannequin. Okay? O hair ng palaka. May hair ba yung palaka? Anyway, para negative or basta yun ang plano nila na dengguyin na naman kayo. Kita niyo kung gaano kawalang hiya itong mga ito. Okay? Kaya naman ako talagang habang pinapanood ko talaga si Inday Sara kanina, sabi ko, grabe ang pagtatry doon ng mga buwaka ng Genemis na bangag na ito. Kaya ikaw, Amy Marcos, kailan ka magsasalita? Ito naman kasi si Inday Sara, okay? Ang problema kasi dito kay Inday Sara, kiniklaim niya. Kiniklaim? Mali. Na sinasabi ni Inday na magkaibigan pa sila ni Senator Amy Marcos. Kaya itong mga Duterte supporters, na mga nag-message sa atin na, Miss Marlica, ano ba talaga ang stand ni Inday? Binubudol na siya. Nagagalit na, Day, yung mga supporters ninyo, ang supporter ng continuity. Okay? Dahil yan ang binanggit mo na kaya mo sinuportahan, kaya ka pumayag, VP Inday Sara, na makipag-tandem sa mga julul dahil iniisip mo na magkaroon ng continuation itong proyekto ng tatay mo. Natignan mo, how many yung na naman doon, yung kapopost lang ni, was it SAS? 900, tignan natin kung mag-ilan ang figure nito. Kung nasa dami kong chinek kanina ng mga info. I think kay SAS, was it bumagsak na naman yung project, which is 900 million ba yun? Was it 900 million? Okay? Sa iba ko yata, wala dito kay SAS. So anyway, tignan natin dito kay Palangging. Okay. Wow. Ilang yon? Ilang million yon? Was it how many millions? Basta multi-million. Gusto ko makuha yung exact na figure Okay. Was it 900? Ito. Wala. Anyway, I think 900 million pesos. Okay, yung flood project na kung saan, 'di ba? To protect yung mga baha. Pero 900 million bumagsak na. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi natapos for 2 years. Sayang na naman ang pera ng taong bayan. Okay? So yan ang nakikita natin dito, mga kababayan, na talagang walang hiya. 91?
Is it 91, not 900? Thank you for correcting me. DCYS, ang dami information. Thank you. So it's not 900, 91. Okay na nag-collapse. So updated talaga mga hitad. Senia, Ford, Cabana, thank you. Okay, so let's settle. 91 million. Thank you so much. So nakita nyo, from 1 trillion, actually, barya lang yun eh. From 1 trillion ng 2 years, tas meron pa palang 91 million. So that's a lot of money na kunyari, mag-repair sila, magawa-gawa sila, pero hindi naman talaga ang purpose nila ay bigyan ng magandang proyekto. Okay? Ang taong bayan. Actually, may batang active ngayon sa TikTok. I think Ellie, okay? Napanood ko yung kanyang TikTok na may pinuntahan siyang isang lugar na kung saan nagtayo ng footbridge. Nag-project. Pero walang bridge. Foot lang daw, sabi niya. So, walang bridge. Kapag nakatenga doon, multi-million din yung project. Imagine mo, for 2 years sila bangag. Kunyari, mag-reconstruct sila, tapos hindi naman talaga nila tatapusin yung bridge para kunyari lang may ginagawa. Di ba pinagloloko tayo? Then another thing, may nag-message sa akin, was it in somewhere, okay? Binubungkal yung kalsada, sementado yung kalsada. Although hindi nyo naman first time to narinig. Matino yung kalsada, binubunggal ng pison. Pison ba yun? Inapakan ng pison pala pang papatag. Basta yun, binubungkal ng ng heavy equipment na yun. So binubungkal. Buti sana kung ang bubungkalin nila yung mga tiyan ni butod. 'Di ba? Okay lang yun eh kung yun ang bubungkalin at itong mga bangag, 'di ba? Isama na dun sa pison. Kaso ito ay mga matitinong kalsada na binubungkal ng mga walang hiya. And now, it's 2 years now, ang busy sila kung paano mangharas, kung paano makipagsabuatan sa mga dayuhan para kayo ay ipagkanulo. Okay? Ipagkanulo ang mga Pilipino, katulad na lamang dyan ng mga Duterte. Ipinagkanulo yung tiko nila para ikulong o gurgurin na wala namang mandato o wala namang, dahil wala na nga tayo dyan sa ICC, di ba? Yan ang pinagkakabalan nila, imbes na tapusin nila yung mga proyekto. Kaya nakikita ko si Inday, yung Inday Sara, na talagang disappointed siya. Dahil kaya siya sumama dito sa mga bangag na ito, dahil nga kinukulit siya. Diba? Dahil di daw mananalo ang mga bangag kapag hindi si Inday pumayag na maging tandem. In the first place, ang dapat niyan is si Inday ang magba-vice president eh. Yung plano ng ibang mga nakapaligid kay Inday at si Marcos Jr. ay magiging vice president na lang. Nakikita niyo mga kababayan, alam niyo kung ang mga Duterte, eto tignan niyo kung ang mga Duterte ay ganid sa kapangyarihan, hindi na, dapat pinatakbo na yan ni Pangulong Duterte kasi nasa kanila yung kapangyarihan during the time. O sige dahil, hindi na tayo alis sa pwesto. Dahil tayo ay mga ganid, tayo ay ganito, tayo ay berdugo, Diba? Total, nasimulan na nila tayo ng mga dilawan na yan or kung sino man mga hudas na tayo ay manggugurgur. Diba? Digurgurin na natin sila lahat. Gamitin na natin yung power natin. Magnakaw na tayong lahat. Pero bakit walang issue sa pagnanakaw sa mga Duterte? Yung may mga issue, yung mga ibang inappoint niya, ng iba pinagtatanggal niya. Pero bakit, tignan nyo, bakit ang issue sa amang Duterte tungkol dun sa war on pulburon? Diba? At yung mga EJK. Sabi ko nga sa inyo, kung ako presidente ninyo, executive number 1, bangin. Diba? Bangin, gurgur kayong lahat, sushoot ko kayo sa bangin. Why? Bakit kayo matatakot sa bangin? Diba sabi ko, 10,000 na pagnanakaw, utod ang pinky mo. 20, utod. Yung pinaka, yung 10 million, utod ang gurgur ang julo mo sa akin. Pero bakit matatakot ka kung hindi ka nagnanakaw? Kahit yung bangin na yan, nagpagawa ako ng executive number 1 ko, this is just na mga palangga, executive order number 1, bangin. Bakit ka matatakot sa bangin kung hindi ka magnanakaw? May masushoot ba sa bangin? May mapuputol ba yung daliri kung walang magnanakaw? It's the same thing dito. Bakit ka matatakot sa hair follicle test kung hindi ka bangag? 'Di ba? Kaya susunod na presidente diyan kung sino ang mamuno yan ang executive order nyo. Bangin, i-shoot nyo lahat ang mga kawatan. At magiging mas malupit pa ako sa mga Duterte, believe me.
Si Pangulong Duterte, nilabanan niya lang yung mga war on polboronic, di ba? Although ang corruption nandoon. Hindi, lahat ng kawatan, 10,000 na pangawat, utod na lahat. Siguro lahat kayo utod lahat o lahat kayo shoot sa bangin. Why? Hindi magbabago ang Pilipinas kapag walang kaparusahan na utdon lahat itong mga ito at ang gorgoriog nyo. Dapat may ganun. Kawawa ang Pilipinas dahil magkano ngayon yung SOP dan sa mga proyekto na yan? Dati daw, 10% lang yan. Ngayon, umaabot sa 50%. Diba? Imagine nyo, ang 1 million, let's talk about, maliit lang na numero, 1 million project, 500 na pupunta sa bulsa ng mga buwaka ng ina. Kaya substandard yung mga proyekto, kaya nagkukulaps. So ito yung masakit sa taong bayan. Hindi po magbabago ang buhay ninyo hanggat bangag ang namumuno sa inyo. At malinaw sa press conference ni Inday na binudol talaga ang taong bayan. Ang sabi nga ni Inday, alam mo tama yung sinabi niya eh. Hindi naman siya maapektuhan dito eh. Pero maapektuhan ang mga Pilipino. Kasi sino ba umaasa sa mga projects na yon na hindi nila tinuloy? 'Di ba? Katulad yung proyekto na magtayo ng flood control. Anong ginawa? O sino ba naapektuhan? Si Inday ba? Taong bayan ang naapektuhan. So dito niyo nakikita now yung ginawa nila kay Inday na tinanggalan nila ng security personnel. Okay. Nagsabi nga, yung mga security personnel na yan o security detail, yan ay based on trust and confidence. How you hire your people o get your people. Hindi ka kahit naman sino, ba't ka mag-hire ng taong hindi mo kalala, hindi mo na background check. Pero ngayon, ang sabi nga ni Inday doon sa kanilang budget hearing, sino ba ang naapektuhan dito? Hindi naman siya. Just so happened, na kaibigan niya, itong mga security personnel na ito, tapos ang naapektuhan yung mga pamilya, na pag-usapan na natin to, na imbis na makapiling nila ang kanilang mga pamilya, kung they're based in Cotabato, Davao, or wherever man yan, dapat doon din sila sa area na yon. Anong ginawa ni Bangag at ni Lisa Tanas? Sa utos nila na benggahin ang mga Duterte, so ang nagsasakripisyo itong mga kapulisan. Kaya nga sabi ni Inday, never siyang magsusulat kay Marbil para ibalik yung mga personnel na yun. Never. Sabi niya doon sa budget hearing. At sa ngayon, AFP ang security detail niya kung saan hindi naman binabayaran ng Office of the President, but ito ay under ng AFP. So may natutunan tayo doon sa budget hearing at talagang makikita mo na talagang itong Senado na ito, although ang EPA lang naman doon, nung time na yon kanina, itong si Ontiveros. Bakit kamo? Talagang inaano niya, ano ba yung sabi niya dito? Nahanap ko lang. Talagang binibenga niya si Inday Sara. Okay? Paano niya binibenga? Okay? Okay. Sabi niya dito, ni Ontiveros, tinatanong niya about dun sa books. Ano ba yung tungkol sa books? Ito. Okay. Sabi ni Inday doon, hindi, sabi pala ni Ontiveros, okay, ina-ask niya, ito yung, tinatanong niya si Inday, sabi niya, ito. Hanapin ko lang dito. Tinatanong niya dito si Inday na ano daw ba yung yung 10 million books na ito. 'Di ba? Kasi 'di ba sinabi ko sa inyo na ito yung titirahin nila na ghost purchase ng libro. 'Di ba? Na ang Office of the Vice President at then Secretary of Department of Education ay bumili ng mga libro. At ito daw ay parang ghost. Wala namang libro na binili, kundi para lang kurakot o magnakaw. Yun ang gusto nilang yun ang gusto nilang palabasin. So ngayon, di sinasagot naman siya ni Inday Sara, mga kapalangga. Pero ang problema kasi, itong si Ontiveros, pag sumasagot si Inday Sara, sinasabi niya hindi daw niya nagustuhan yung attitude
Okay? Pwede, hindi daw niya nagustuhan yung attitude ni Inday, the way na sumagot si Inday Sara. Kaya tanong niya, yung kung pwede daw ba i-forward yung accounting, record, and everything. Ang sabi naman ni Inday na ito ay i-comply nila etong documents na hinihingi. Ang daming sinasabi nitong ni Ontiveros. Okay? Na Mr. Chair, nagtatanong lang naman ako, pero yung Vice President, hindi daw niya nagugustuhan yung attitude, the way na sumagot itong ating Vice President. Ang sabi pa niya, simpleng tanong lang naman. Sabi niya, tell us more about the book. Sabi niya. Ngayon, ang title ng book, isang kaibigan according to Inday, at ito dinistribute, sa mga tao. Ngayon, mga palangga, itong kaipala ni itong kaipala ni Ontiveros, di ngayon nabuking siya. Kasi talagang pinopoliticize niya si Inday Sara at ang mga Duterte para idiin. Di ba? Dito sa libro na yon at yung budget, yung confidential fund, di ba? Yung 125 million, yun yung gusto nilang ibato sa mga Duterte. Wala silang maibato na ang mga Duterte ay nagtumanggap ng 3 billion kada buwan galing sa Bureau of Customs, katulad ng inulat natin dito nung nakaraan, na report natin, na ang sangkot dito, ito yun, no? Ayan, di ba? Ito yung report sa atin ng ating mga, ayan, no? Ng ating mga resource person, ng ating mga sources. Walang issue ang mga Duterte na mayroong inupahan dyan sa Forbes Park at dyan sa Alabang, okay? Na mansyon para ilagay o ilagak ang 3 billion a month na sino ang mga player according to our source. Etong si Zatanas, etong mga kasabwat nila sa Bureau of Customs, si Martin Araneta, at ang pamilyang Bangag. Walang issue na ganyan ang mga Duterte. Yung ini-issue nila yung 125 million na confidential fund na ginastos for 11 days. That is barya. At yung sinasabi nilang issue na yon, ayun ay hindi labag sa batas na gastusin for 11 days. So dahil gusto nilang i-picture ang Inday Sara na ganito, na ganyan-ganyan, so talagang pinopolitika nila pagdating dun sa budget hearing. Kaya naman nabuking natin na ito palang Jutang Ginemes na si Virus ay lumapit kay Inday Sara noong 2016, it's the same thing, di ba, na ginawa ng mga Bangag para humingi ng tulong sa kanyang kandidatura sa Senado dahil nga 2 beses siya natalo or lagi siyang talo, kaya humingi siya ng tulong kay Inday Sara at tinulungan naman ni Inday Sara at tinawagan yung isang kongresista na kaibigan niya na tulungan daw itong si Virus. Pero anong ginawa ng mga Jutang Ginemes? Alright? Anong ginawa ni Virus? Ang sabi nga ni Inday, siya yung pinakaunang sumira o tumarget kay Pangulong Duterte nung nanalo si Pangulong Duterte. Tapos sasabihin ni Virus, I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Really? Palibhasa, hindi niya makontempt si Inday Sara. Dahil may immunity nga. Hindi niya makontempt dahil yan lang naman ang sandata nila, di ba? Kaya ngayon, bakit hindi nakasagot si Virus doon? Okay? Hindi niya pinasinungalingan. Ang sinabi ni Inday na in 2016 ay nagkukumahog siya o naglulumuhod, that's my term, na naglulumuhod, nagsusumamo, natulungan siya dahil takot siya na matalo for the 3rd time around. Pero dahil nga mabuting puso nitong ni Inday Sara, they're very dilawan, di ba? Pero siyempre, kung ang pangako kay Inday Sara na gagawin ang tama, wala siyang kulay. Kahit yung mga Bangag, tinulungan niya. Si Virus, tinulungan niya. Di ba? She's really for unity and for continuity ng mga proyekto. Pero ano ginawa ni Virus, di ba? Tama si Inday, the moment na pag-upo ni Pangulong Duterte, di ba, idinidiin nila yung war on drugs na yan. Okay, yung EJK na yan. Ibig sabihin mga talipandas. So itong mga dilawan, itong mga pulawan, mga Bangag, iisa ang kanilang kulay. Pagkatapos kang gamitin, sisirain ka. Pagkatapos kang gamitin, gugurgurin ka. Tapos sabi niya, parang irrelevant ba? Huwag na ayaw nilang pag-usapan. Kasi
nilalatag lang ni Inday Sara na wala siyang masamang tinapay sa kahit anong political color mo. Pero itong mga hinayupak na ito, pagkatapos manalo, ano gagawin? Tatraydorin, sasaksakin patalikod, gugurgurin, ipagkanulo sa banyaga, katulad ng ginagawa ng mga bangag at maghari-harian kasi takot sila na Duterteng muli ang mamuno. Alam mo, ako sabi ko nga sa friend ko kanina, I don't care kung Duterte ang mamuno. I don't care kung diktador ang mamumuno, pero ganito ang dikta. Ang dikta kung paano maging productive ang taong bayan. I don't care kung Duterte o Maharlika. Sige, sama ko yung pangalan ko para kakaiba. Maging diktador yan, sabi ko nga kanina, no, naging busy ako everyday, may ka-coffee buddy ako, ng bongga-bongga. Sabi ko, alam mo, napakadali lang solusyonan. Talagang will lang, political will. Yung traffic na yan, yan ang pinaka-problema ko sa Pilipinas eh. Naputang ina, pag ganon-ganon, pwede naman kayong diretso na lang, di ba? Hindi mag-ganon-ganon, magsusulsihan kayo na ganyan. Number one yan na problema ng ating bayan, na walang kaayusan ang ating trapiko, batas trapiko kasi lahat nababayaran ng MDA, siga ang mga pulis, kasabwat si ganito, ganyan. Pag nahuli sa batas trapiko, gagamitin ang, ang koneksyon. Kaya wala talagang solusyon. Sabi ko nga doon sa friend ko, pag ako nanalo, lahat yan tangin ninyo ha, buisit kayo ha, hindi pwedeng gaganon-ganon. Ako na mismo magbabatas trapiko. Di ba? Hindi gaganon-ganon. Okay? Kaya wala, hindi uusad sa atin. So yan ang lahat yung number one. Yan ang mga executive order ko na the moment na gumanon-ganon kayo na wala sa ayos, impound lahat ng kotse nyo hanggat di kayo nagbabagong buhay. At lahat ng mga driver dadaan sa pulboronic test para hindi magkaroon ng disgrasya. At bakit ganon kayo pag nagba-drive dyan sa Pilipinas? Putragis, ang gulo-gulo. Okay? Nakaka-apekto yan sa buhay ng tao at sa ekonomiya. Alam niyo naman. Imagine nyo, yung mga ambulansya hindi nakakalusot. Only in the Philippines. I don't know sa ibang bansa. Hindi ko pa naman na-observe sa India or somewhere in Zimbabwe. Diba? Only in the Philippines, based dun sa nakita ko na may na-aksidente, may ambulansya, uunahan mo pa yung ambulansya. Kasi walang pangil ang batas. Kung matino ang mga pulis, di ba? Na kapag ginanon mo, tanga na pull out ka kaagad, kulong ka o multa ka. So kapag may mga ganong klaseng may mga ganong klaseng batas sa atin, magbabago talaga kahit 6 years lang magbabago ang Pilipinas, believe me. Katulad dun sa war on pulburon ni Pangulong Duterte, nakita mo naman talagang may nagbago. At I don't care na magurgur lahat. Pero ang gusto kong magurgur lahat, yung manufacturer ng pulburon. Hindi katulad di Bangag ngayon, yung mga manufacturer ng pulburon, ng mga foreigner, okay, na mga kaibigan nila, nakakalabas na absuelto sa mga kaso. Yan dapat ang ginugurgur. Yung mga user, okay, rehab lang yan. Pero anyway, ganito lang yun mga palangga eh. Kung nagurgur mo na, yan sa sunod na presidente gurgurin mo lahat, bitay ng bonggang-bongga. Kung nagurgur mo na, itong mga nagluluto ng pulburon o nagpapasok, may mag-a-addictus ba? Wala. Saan siya kuha ng supply? Magluluto siya ng sarili niya? O possible, di huliin mo na naman. You know what I mean? Kaya kawawa talaga Pilipinas. So, I don't mind kung diktador, okay, ang presidente as long as diktador para sa taong bayan. Hindi yung diktador, mag-smuggle ka yan, 3 billion Bureau of Customs, Department of Education, Department of Agriculture, Lotto, o PCSO, o Loan Better, maya-maya. Diba? Ang pagdikta, puro sa kasamaan. Pero kung didikta ka para sa kaalwanan ng bayan, diktahan mo lahat. Ako talagang magiging diktador ako to the highest level. Gorgorin lahat ang mga jutang Genemes, nakawatan. Gosh, mga palangga. We're gonna have a very, very happy Philippines. Tatalbugan natin ang Singapore. Diba? Sa bawat may pumasok na makuha ng mga pulboronic residue lang, pababalikin ko sa bansa nila or depende sa parusa. Kasi merong mga, wag na lang, hindi naman kasi politiko yon, okay, nakarating sa akin, na may mga kilalang personalidad na mga nahuli dahil may bit-bit na residue, wala ngang laman eh. Okay? Na mga pulboronic
binabalik sila sa Pilipinas. Sa mga bansang pinuntahan nila, natharang sila, mga ganyan-ganyan, na ibalik sila sa Pilipinas. Gusto ko gawin yan. Pero sa atin, pag may nahuli, palulusutin, magbabayad lang, di ba? So I don't mind kung diktador ang ating presidente as long as diktador para sa kaalwanan ng bayan. Diktador para totoong pababain ang presyo ng mga bilihin. Diktador na para gurgurin ang mga smuggler. Lahat. Pero ano ngayon ang dinidikta ng gobyernong itong bangag? Diktador sa lahat ng kasamaan. Imagine niyo. Okay lang daw, makontento kayo, $64 at 64 pesos per day sa inyong budget meal. Right? Group sa isang pamilya. So it's like 20 pesos per meal. Putang ina. Tapos sila, nung August 16, nakita niyo yung sinend kong video sa inyo? I mean, sa reel. August 16. Nagpa-party si Bangag, si Satanas at ang kanyang mga gabinete, overflowing ang pagkain, buffet ang pulburon, pero kayo, makontento kayo sa 64 pesos per day. Eh, hindi ko alam kung ano pa ginagawa ninyo eh. Buisit. I don't know. Ito mga militar naman kayo. Si Lisa, alam nyo na, nahuling ayon sa ating source, nakipagtsuktsakan sa PSG. Imagine mo kung gaano kayo babuyin. Si Satanas, ayon sa ating source, nahuling nakipagtsuktsak Chinese sa PSG. Alam naman ni Bangag yan. Pero what? Anong ginawa sa nakahuli ng PSG? Nagurgur. Una, pinalabas na naggurgur sa sarili. Later on, ayon sa ating clarification ng source, ay pinalabas na aksidente, nagurgur. Alam nyo, mga PSG yan. Hindi ko maintindihan kung anong puso meron kayo, pusong itim, na pinapatakbo na kayo ng bangag na gobyernong ito, wala pa rin kayong reaksyon. Ayaw magpa-hair follicle pulboronic test si Bangag Jr. Wala pa rin kayong aksyon. Sabi ko nga, eto na nga ang ating expert. Okay? Ayan. Oh. Andito ang mga result. Nakita nyo yan? Oh. Ng bonggang-bongga. Oh. Lahat yan, expert dito na willing mag-testify sa korte ang ating forensic expert. Tanga na lang talaga kayo, no? Diyan sa Pilipinas, yung mga men and women in uniform na pinapatakbo kayo ng bangag. Tapos ito gagawin itong mga itong mga drama na ididiin ng mga Duterte. Look at that Alice Go. Nakatakas. Nakalabas ng bansa. Pero according to her lawyer, nandyan pa daw siya. Hindi pa rin siya nakatakas ng bansa. Eh mayroong, ayon kay Risa Ontiveros, si virus ay may nakarating sa kanyang report. See? Paano nakatakas yan kung walang kasabwat? Diba? Kung totoong talagang nakatakas siya based on that documentation, immigration documentation, paano nakatakas yan? May kasabwat. Kaya nga isa dun sa binoise out ni Inday na yung kanyang paglabas sa bansa na videohan, okay, na pinapicturan, meron palang journalist doon na naka-ready, nakatenga doon sa area na kung saan kinukuhaan ng camera or CCTV man yun or whatever gadget ang ginagamit niya to get that footage para ilabas sa mainstream media, para ilabas na ito, si Inday Sara umalis sa puntang Germany kasama yung mga anak. Yun naman ang hinahinaing ni Inday, kasama yung kanyang mga anak doon sa ano na yun, sa target ng bangag na gobyerno ito. So malinaw sa sikat ng araw, kaso hindi pa napangalanan ni Inday kung sino yung journalist. Sana pangalanan mo, Day. Ito ba sila Kanlas? Ito ba yung grupo ng Kanlas o ng iba pa na inuutusan ni Liza Tanas para mag-take ng picture, para magpaano ng kasinungalingan, para ipahiya ang kung sino man gusto nilang ipahiya sa mainstream media. Eh ako nga eh. 'Di ba? Nilik nila yung aking US passport. Sa immigration, screenshot, screen, coming from the screen of the immigration. Alam nga naman US government ang mag-leak ng passport ko. Hello? At dyan sa Pilipinas, nilik ng mga buwaka ng ina. Kaya wala nang pagkakatiwalaan dyan sa gobyerno hanggang bangag. Kahit sino, pwede nilang ilagay sa kapahamakan. Kasi they are bangags. They are what? Wala sa tamang katinuan, mga kababayan.
Kasi altered ang pag-iisip dahil nga, sabi ko sa inyo, authenticated bangag si Junior. Authenticated bangag. Nakalagay yun sa conclusion, authenticated bangag. Visit. Oh, now what? Mga kababayan. Tapos ngayon, pagtatakpan nila yung mga issue, aatakihin yung mga kritiko, kasi ayaw ni bangag hair follicle test hanggat hindi pa pumapayag itong mga doktor na kanyang kukuntsabahin. Oh, imagine niyo kung gaano kawalang hiya itong gobyernong ito. O kayo si Satanas Gyud Nawong, sabi ni Mildred Padilla. Trip-trip lang yan kung mataas ang amats ng mga bangag, sabi ni Wildcat. Uy, Wildcat, kumusta ka na? Yes. Okay. O, tama ka. O, Dens, thank you for reminding this. Sabi ni Dens Scorpion. I think Alice was not the real target but the Pogo takeover and si Smoke Sari. Tama ka. Hindi naman kasi di ba may nakita din picture with Bangag and Alice, Alice Go? Kasi hindi yan makakatakas. So dito ko ngayon mag-iisip, you are right. Sino ang nagpatakas kay Alice Go? Kung si Harry Roque ay nagkaroon ng, ano tawag dyan? Hindi wala pa namang hold departure order. Pero, naka-monitor siya, di ba? Minomonitor yung kanyang pag-alis. Pero itong si Go, wala. Walang ganun, walang hold departure order. So, anong sinyalis niyan? Ibig sabihin, kung ganyan ang napalusot siya sa immigration, kasabwat sila ni Bangag. Kasabwat sila ng Bangag na gobyernong ito. Dahil kung totoo, okay, na sila ay lookout bulletin, thank you, serious amateur. So, di ba? So, naka-alerto, okay, ang immigration kay Harry Roque na, pag lumabas siya ng bansa, tignan nyo, di ba? Yun nga, lookout bulletin. Pero itong si Go, Alice Go, wala. Hindi pa ba malinaw sa sikat ng araw sa inyo? Kasabwat, tinitira lang nila ngayon yan, pero gusto nilang pagtakpan yung issue na kinasasangkutan ni Bangag Jr. ng pamilya niya, smuggling, kidnapping, at polboronic. Kasi kung totoo na gusto nilang panagutin si Alice Go, hindi yan makakalabas dyan sa immigration. Doon pa lang, di ba sa tagal-tagal nilang nag-hearing, dapat mayroong hold departure order na yan. So kasabwat nila yan or protektado nila yan. Kaya antabay lang kayo dahil ilalabas ko sa inyo, bigyan ko muna kayo ng konting patikim. Okay? Konting patikim lang. Here. Konting patikim, Lisa Tanas. Wait a minute. Okay. Ito Okay. Layo lang natin. Oh, nakita mo ba yung Lisa? Oh, yan yung owner ng Pogo. Layo natin. Oh. Nakita mo na yan? Tingnan natin. Ito yung kasama sa picture na na-identify na. Kasama ni Lisa Tanas to. Ang owner ng Pogo sa Porac. Akala mo hindi makakarating to sa akin, yung picture na ito. Tanginan nyo lahat. Kayo mga bangag. Si Satanas po at si Bangag Jr. ang protector ng Pogo. Hindi si Harry Roque o ang mga Duterte na gusto nilang i-link. Dahil ang protector, walang iba kundi ang gobyernong ito. Itataya ko alindog ko sa inyo. Once you see this picture later on, ang daming personalidad dito sa picture na ito, nakasama ni Lisa Tanas, si Cassandra Ong. Mega smile pa sila, di ba? Yung mga nililitis nila ngayon dyan, yung mga pinupuruhan nila dyan sa lower house and upper house, di ba? Na ito, si Roque ay ganito, ganyan-ganyan. Ang totoo, si Satanas at si Bangag. Ando doon din si Tichico sa picture, na-identify ko na. Sabi ko na yung mga pangalan nila. So dito sa picture na ito, na ilalabas natin, nandoon yung kanilang special envoy to China. Si Tichico, okay? Yung owner, si Cassandra Ong, okay? Okay. O, sabihin ko na pangalan, si Mr. Wu. Lisa, handa ka na ba sa kadyutahan mo? Okay. Hindi pa kasi buo yung casting nila palangga eh. Okay. Kasama pa nga yung shooter ng dyan yung taga QC. Kasama pa si Jetro doon sa picture.
Pero I don't know kung ano yung kanyang involvement, kasama lang sa picture. Sino pa? Ha? Cassandra Ong, nililitis-litis nyo dyan? At yung asawa ni Mr. Ke. O Lisa, ready ka na? Tangina ka ha? O, sila po ang mastermind. Dahil itong letratong ito ayon sa ating source, ito yung time na inalayan ng salapi na galing sa Pogo si Zatanas at si Bangag Jr. during the campaign period. Now, gustong idiin si Harry Roque na nag-abogado lamang dun sa whirlwind na yon, hindi tumanggap ng multimillion. Alisa, kilala mo si Mr. Wu na nagbigay sa'yo ng pera ayon sa ating source. 750 million pesos. Yung binigay total. Anong ginawa ni Kim Wong? That's another name. According to our source, what? Binigyan ka ng another 750 million kayo. How much is that, mga kababayan? Kaya sabi ko sa inyo, itong mga A1 source natin, A1 as in A1, na ang iba sa kanila nando doon sa pinangyarihan. Sino ngayon ang mastermind ng Pogo? Hindi si Alice Go kasi nakatakas eh. Ang gobyernong Bangag. Sabi na iniisa, kahit anong ilabas nating ebidensya kung wala namang action is useless. Huwag kang masyadong panghinaan palangga. Be patient. Lahat ng bagay ay aayon sa inyo, aayon sa bayan. Kung ganyan ang mentality ninyo, na huwag na tayo maglabas ng ebidensya kasi wala namang mangyayari. It's like saying na huwag ka na lumaban kasi talo ka. Diba? Huwag ka na magsalita kasi wala rin naman. Yan ang huwag niyong ituro sa inyong mga anak. Na huwag ka na anak magsalita. Yan yung masakit sa Pilipino. Huwag ka na magsalita kasi kalaban mo, mayor. Mamamatay ka na lang na duwag. So, napaka-importante ng ebidensya. At least marinig ka. Sooner or later, aayunan ka ng Diyos, aayunan ka ng taong bayan. But if that is your thinking, then you enjoy the third world o 10th world Philippines. I'm just saying. Huwag mga ganyan mga dahilan na bubwisit ako sa mga ganyan, mga palanggan. Yun na yung mga ganyan, Marlica, labas ka ng ganun, wala naman nangyayari. Really? Kung ito ay bitterness lang, okay, katulad ni Puso. Ito ay bitterness na hindi nakuha ng Bulgari, hindi nakuha ang model, nagpasuot ng 12 million pala yung kwintas na yon dahil yan, jinggiterang palaka. Kaya nga, may segue lang ako ng konti doon. Yung 12 million na yon, kung pinaghirapan mo ang 12 million, dahil sa paglalakad mo sa bato-bato, you're not gonna spend 12 million for that necklace para ipakita mo yung katsipan mo, ang pagiging low mo na nilalang dahil inggit ka kay Pia Wurtzbach. Kaya ang question natin, saan galing ang pera ng pinambili doon sa pangkwenta sa aso? Diba? Galing ba yan sa pera ng bayan, Escudero? Kasi tiyatanong ko si Escudero, tumira ka ba ng pulburon? Kasi kasama ka din sa sinasabi ng ng mga puting ahas. Sumagot ka, magpa-hair follicle test ka. Ngayon, balik ako dun sa issue. Okay? Dito sa hindi na lang kayo kikibo. Kasi wala kayong laban. Malungkot buhay nyo. Kasi kung ito ay bitterness lang ni Maharlika, desisyon ang gusto nila, bitter lang yan kasi hindi na-appoint na ambassador. Mga jutang genimis to. Kasi kung bitterness ko lang to, parang all of a sudden, parang, gusto kong boljakin ito si Bangag at saka si Zatanas kasi trip ko lang, makaganti man lang ako sa kaputahan nila, ganyan-ganyan. Hindi ako magsistand. Kapag ang intensyon mo ay manira ng tao nang walang basihan, hindi ka magsistand sa kahit anong mundo. Pero dahil may basihan, look at what's going on now. Again, Percy Lapid, the late Percy Lapid, ang naunang nag-talk about smuggling at pagnanakaw ng pamilyang Bangag at ng mga Araneta Romualdez dyan sa Bureau of Customs at sa iba pang mga ahensya. That was Percy Lapid, not me.
Kaya kung meron tayong pasalamatan dito si Percy Lapid, pero ginurgur ng gobyernong Bangag. Then ako, December, tuloy-tuloy ang mga expose. Dumami ng dumami at nag-validate lahat dito sa book ni Attorney Vic Rodriguez. Nandito halos yung mga iba nating yung mga personalidad na mga pinagbabanggit natin. So kung ito ay bitterness lang, katulad kay Puso, okay? Hindi ka magsa-stand. Mumurahin ka ng tao. Pero look at now, Inday Sara nag-speak up. Do you think Inday will say something para lang, matulungan si Maharlika na tama siya na ang mga si Junior ay bangag? Do you think magsasalta si Amy Marcos noong January na napapalagiran ng demonyo ang aking kapatid? Hanggang salta lang siya. Hanggang ngayon, wala pa siyang binibita. Si Amy Marcos ang dapat ang pinaka-eksperto, eyewitness to not only this authentication na ito, na bangag si bangag, kundi siya dahil siya ay not only this authentication na ito mga palangga, si Amy Marcos ang number 1 na mag-authenticate sa kapatid niya dahil bata pa sila, nakikita niya nang nagbabangag yung kapatid niya. So what I'm trying to say, kung ito ay bitterness lang, katulad ni Puso, gusto ko talaga siya i-drag dito, na bumili ng 12 million, okay, hindi ka magsastand sa mundo ng media, ng mga alta at ng social media. Kasi makikita yung iyong intensyon. Na you're doing it kasi gusto mo lang sabihin na si Wirchbach, yung kanyang pinapromote ay pang-aso lamang. What the heck, di ba? Hindi ka magsastand sa mundo ng, sa universe na ito. Kasi makikita ng taong bayan kung ano yung kapaitan mo. Ito ba yung ginawa natin, ginawa ko in the past? Ito ba'y kapaitan lang? Tignan nyo, nagbubunga. So wag kayong panghinaan, be patient. Hindi naman nakukuha ang bagay, di ba? Ikaw ba pag nangarap ka one day maging ganito, nakukuha mo ba yun in 1 month? Hindi, di ba? You have to work for it. Pagpupunyagi ka. Then, so you'll get the success na gusto mo. It's the same thing sa laban natin. Kung panghinaan ka, Maharlika, wala naman nangyayari. May nangyayari. Nagigising, namumulat ang mata ng bayan. Kaya nga, tignan mo yung ginagawa nila. Fabricate a crime. Sindakin si Maharlika. Mag-hire ng manggugurgur kay Maharlika, not only me, sa lahat ng mga kritiko. Do you think we are not effective? Diyan kayo nagkakamali. Look at Miss Cathy Binag, sabi nga ni Trollbuster. Exactly. Lumabas si Morales. Malay ko ba sa mga yan? Hindi ko makakilala yung mga yan. So nagpo-fall into beautiful, places yung mga pangyayari. Although ngayon, medyo talagang wala pa. But sooner or later, I know, God is more powerful than these bangags. Maniwala kayo. Huwag kayo panghinaan. Minsan nakakapagod talaga. Pero ako hindi na napapagod. Tapos kayo, papagod kayo. Comment lang naman kayo dyan. Actually, before ako nag-vlog, masakit ulo ko. Yeah, masakit ang ulo ko. But sabi ko, I have to say something about this. But I'm good right now. Dahil nakita ko kayo na wala na sakit ng ulo ko. Oh, si Satanas, maganda ka nga at mapera, amoy putok naman. Oo nga. Hindi lang amoy jotok yan. Cathy Binag, we are proud of you. Kaya, kayo sila. Andyan yung ating mga vloggers na mga palangga. Thank you. Channel 167. Ayan, Edsa's Shrine. Ayan, si Channel 167. Edsa's Shrine, Friday, 5 p.m. So, makialam kayo. Huwag kayong tuduwag-duwag. Nakaka-stress talaga. Sabi ni Emmy. Third archivist, thank you. Nakaka-stress talaga sila. Di ba? Pero, ano gagawin mo? Tatahimik ka na lang. Pipikit ka na lang kasi stress ka. Ikaw ba, pag nagtatrabaho ka, pag na-stress ka, titigil ka? Pag tumigil ka, gutom pamilya mo. So whether under stress ka, you have to keep moving. Ibig sabihin, mahina kang nila lang. Iba dyan, nagpapatiwakal na lang kasi hindi nakayanan ang stress. At iyan sa number 1 na qualities ng isang tao na you can still fight even you are under stress. Right? So don't be like that, darling, ha? Lumaban kayo ng bonggang-bongga. Papasan ba't mananalo din tayo? Ano daw? Parkadahan, let's all pray for it together. God is good, mga palangga. Sabi nga nila, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. God will do the rest. Hindi man ako nagsisimba for so many years. But I pray.
Kinakausap ko nga yung Diyos eh. Sabi ko, Lord, tagal pa ba to? May sumagot. Sabi ni Kati B, nagmalapit na. Nagulat ako, nagdadasal ako gano'n. Lord, matagal pa ba to? May sumagot. May bumulong sa akin. No, just kidding. Sabi niya, malapit na yan. Hi, Kiyomo. Hi, Nars. Oh, ayan. Subscribe niyo yung alindog ni Miss Kati Binag. Ayan. Subscribe niyo siya ngayon. Alam mo, in-encourage ko yan. Ito medyo magpaka-light-light lang tayo ng konti. Alam mo, si Miss Kati, she's a super duper brave one. Oh, tika, ito. May nabasa ako, napag-usapan yata namin to. Di ba sabi niyo sa akin, oh, kaya ka lang matapang, Maharlika, kasi nasa Amerika ka. Kailangan bang umuwi ako ng Pilipinas para maging matapang? Eh, dito ako nakatira. Gusto niyo iwanan ko yung buena pamilya ko? Lungkot naman ang buhay ko kung iwanan ko sila, di ba? Eh, ayan oh, ang alindog ni Kati Binag. Nandiyan dyan sa Pilipinas. Sabi ko nga sa kanya, Miss Kati, mas matapang ka sa akin eh. Based on your experience. Actually, grabe. Kausap ko lang kanina yan eh. Nakakaloka. Mukhang naaalarma na yung mga nakasama sa USB. Kaya magbagong buhay na kayo. Umayon kayo sa taong bayan. Ayan yung matapang. Oh, matapang. Ako naman, hindi ko naman sinasabing ako pinakamatapang. Pero yan si Kati, nilagpasan yung alindog ko. And that's okay as long as for taong bayan. Hi, Vilma. Oromogam, thank you. Hello there. MBM, keep up the bulljack and more power, sabi ni Buya and Juan. Thank you, Palangga. Na bulljack na pahiya si Risa Bullseye, sabi ni Valerie Nesnas. Si Arlene Macabenta. Ay, Palangga, how are you? Okay. So, andyan na yung isang matapang. Anong gusto nyo? At siya magtigil-tigil nga kayo sa mga kaletsyahan ninyo, ha? Yung mga trolls ni Lisa Tanas. Hello, madam. Si Elicara Monster. Thank you, Palangga. Yung mga kaletsyahan ninyo, okay? Na tungkol sa video, sabi niya, si Maharlika, kaya nilabas, ito yung kabubuhan ninyo, ha? Ito mga trolls si Lisa, makinig kayo. Kayo mga Palangga, hindi. Si Maharlika kasi, kaya nilabas yung video sa Amerika para makatakas sa kaso. Anong pag-iisip? Anong kadyutahan yan? Uuwi pa ako ng Pilipinas para dyan ko i-share yung video? What's the point of this internet? Kung di ba naman kayo mga hunghang, ano ang point ng digital age natin ngayon kung may gusto kang ilabas, mamamasahe ka pa? Or gusto mo pang bigyan ng satisfaction ng mga bangag para magurgur ako? Sabi ko nga sa inyo, yung mga bangag na yan, kahit lalaki yung mga yan, kung gusto nila ng mano-mano, kamao sa kamao, hindi ko atrasan yan. Pero lalaban ba yung mga yan? Ng kamao sa mga kamao? Eh, mga taksil yung mga yan eh. Kinumo sa kinumo. Jujusagin ko talaga yung mga jungo na mga yan eh. Matigas to eh. Nung bata ako ito, na-practice ko sa mga saging. Yan, I'm serious. Dapat naging boksingera pala ako. Ay, nako. Rebecca Ogata. Thank you, mga Palangga. Si Arcelia Zinea, di ba? Protect mas Maharlika, sabi ni Glenn Osa. Ay, Glenn, kumusta ka na? Paka-subscribe si Miss Kati Binag, ang dakilang alindog. Okay? So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Itong mga nangyayari sa Pilipinas ngayon, bakit ito? Ito na lang. Ay, si Kati, nandyan. Bakit hindi yan kasuhan ni Bangag Jr. na sinasabi at ni Lisa Tanas na inabutan siya ng polvoron? Di ba gusto nyo akong abutin? Di ba? Nasa Amerika naman ako. Inaabot nga nila ako. Pinipilit nila akong pagurgur dito. Ayan si Miss Kati, bakit hindi kasuhan si Pangulong Duterte, si Coseteng, okay, kung sino-sino pa? Ibig sabihin lang yan, takot sila mag-cross-exam. Right? Di mananalo ang kasamaan sa kabutihan, sabi ni Kati. Truly. Hindi ko mahanap ang channel ni Kati Binag sa YouTube. Kasi siguro dahil bago pa lang. Kaya mo, i-share ko na lang dyan mamaya para mahanap ninyo. You know what? Tama naman kayo. This fight is so tiring. Pero sabi nga nila, ang alindog na sinusugatan ay lalong nagkumikinang. Diba? Ang alindog na sinusugatan, lalong kumikinang, parang sundalong sugatan, lalong lumalaban. Pag nasugatan ba kayo, ay, tama na, takot na ako, ganyan-ganyan. Kasi diba, paano nga tinuturuan nyo yung anak ninyo, diba? Pag nadapa yung anak nyo, huwag yung tulungan.
Bumangon kayo, tumayo kayo para matuto kayong lumaban. Hindi yung ito palang laban natin, umaaya or umaaray na kayo. Wala pa tayo dun sa sobrang laban. Wala pa kayo sa field eh. Okay. Tangot singag ba kay Ma'am Cathy? Ay, takot na yung mga hitad na mga yan, yung mga nakapaligid kay Bangag kasi nasa USB ang mga Jutang Ginemes. Zoro, oy, kumusta ka na, Sir Zoro? Nawala ka. Okay. Kim Kin Yu, ang ilindog na sinusugatan ay lalong tumatapang. O, di ba? That's true. Kinawawa nila si Miss Cathy, sabi ni Maldita Angelita. Yeah. Binuli nila yan. Okay, I hope na sa mga susunod na interview, di ba? Nasunod namin na interview. Binuli nila ng mga bangag. Nakita ninyo, ang gobyerno ng Pilipinas, ang mga contractors ang nakikinabang. Baka naman, Miss Cathy, sa susunod, mga contractors na pangalanan natin. Baka naman. Marami siyang sinabi sa akin. Sabi ko nga, yung part ng USB, baka mapuno ko na sa memory ko. Di ba? Ayan, yung mga contractors dyan na nakikipagsabwatan sa gobyernong ito. Alam nyo, hindi nyo lang nakikita kasi kung ano yung impact ng kababuyan ng gobyernong ito. Magsimula sa kuryente, sa tubig, sino ba ang nandiyan dyan? Di ba kanilang mga cronies? Di ba sabi ko, ano panganahon ni Duterte? Ano sabi ni Duterte kay Lusyotan? Pag hindi ka nagbayad ng buwis, tutuloyin kita. Hindi nanginig yung pototoy, nagbayad. Sa panahon ba ni Bangag may ganyan? Wala. Kasi lahat ay pinapaboran. Sino ang biktima? Di kayo, ng mga Pilipino. Imagine yung multi-billion, 'di ba? Doon pa lang sa flood control, trillion na 'yon. Wala pa yung ninanakaw na tax, yung mga tax evader na mga negosyo. Kaya kawawa kayo. Kung walang ganyan, kung ang presidente niyo ay ako, gurgur lahat yan. So then you're gonna have a better Philippines. Right? Si Fig Saidela, 47, she looks early 30s. Oh, lamang na ako ng 2 paligo dyan. Kay Miss Cathy, oh, di ba? Dapat i-level ko yung sarili ko sa kanya, di ba? Sa alindog, hindi ako makakabog dyan kay Palangka. Palangka, hindi ako makakabog sa'yo. Bigay mo sa akin yung mga beauty secret mo. Di ba? Anyway, yeah, Jutang Ginemes, ang mahal ng kuryente. Sabi ni, sabi ni Palangga, nawala ka Palangga. Sabi ni Lalaine Pebbles. Anyway, mga kababayan, eto last na promise ko na sa inyo, i-out natin yung picture ni Liza Tanas kasama yung owner ng mga Pogo para mapakita natin kung sino ang tunay na mastermind ng Pogo sa Pilipinas. Again, this is your Fair Lady Maharlika. Sa lahat po muli ng ating mga palangga, ito, bago ko makalimutan, kung kayo ay nasa Japan, please Gmail, yan, screenshot nyo yan. Diyan yung mabibili ang libro ni Attorney Vic. Dahil mga pinagsasabi ko, means yung iba, nandito yung mga personalidad. In Canada, please screenshot na yan at